Salamat sa inyong dalawa sa paglaan ng oras para sa kolaborasyong ito. Salamat din sa inyo. Pupuntan ko muna sila. Sige. Sa opisina ni Shen yan, hindi ko nahanap ang hinahanap mo. Baka naman, nasa iba. Hindi. Sa ganitong bagay, si Lolo Shen hindi siya kikilos ng personal. Si Shen Jiaping ay walang silbi. Tanging si Shen yan lang. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Akitin si Shen yan. Gu Hixiao, ikaw, talaga bang wala kang pakialam sa akin? Hindi ba noon pa may gusto ka sa kanya? Hindi ba lagi mong iniisip na hindi siya masamang tao? Kung ganun, bibigyan kita ng pagkakataon para makilala mo siya ng totoo. Sising! Ayos ka lang ba? Mukhang ako lang ng ilusyon. Gu Hixiao. Tulad mo. Paano ko makakaintera sa iba? Ayos ka lang ba, Sising? Tara na. Parang medyo na-sprain ng paa ko. Ihahatid na kita pa uwi. Uh, Sising. Pasensya na. Kanina, nataranta ako at mukhang lumampas na ako sa linya. Ayos lang. Ginawa mo yung pailigtas ako. Tama. Kukuha lang ako ng gamot. Ipahid mo lang. Ayos lang kuya. Hindi na kailangan. Kala kong tapang niya ay sobra-sobra. Bakit ka nandito? Ako, nakaistorbo ba ako sa mundo ninyong dalawa? Yung iniutos mo sa akin, natapos ko na lahat. Si Shen yan, hindi siya ganun kababa. Zising, magpahinga ka muna. Tatawagin ko ang kasambahay para imasahe ka. Sige. Ikaw, nagkakagusto ka na ba sa kanya? Lasing ka na. Gu Yixiao, nababaliw ka na ba? Bakit? Bakit kay Shen yan ganun kakabilis magpakapit? Pero sa akin sobrang tanggi mo. Gustong gusto mo bang mahiga kasama siya? Teka. Hindi ba ikaw nagsabi na akitin ko siya? Ganun ka ba kamasunurin? Kung sasabihin kong akitin mo ako, gagawin mo ba? Hindi mo gagawin. Dahil malinaw na hindi mo kayang maghiwalay kay Shen. Gu Yixiao, kung gagawin ko, malakas ka bang tanggapin? Ikaw, na laging nagtatago sa likod ng iba para gumawa ng maduduming bagay. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ayon sa sinabi mo. Aakitin ko si Shen yan at magiging tao niya ako.
Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Kumusta, Mr. Go? Yung utos mong akitin kita, kumusta ang pagkakagawa ko? Huwag kang mag-alala, gagawin ko rin ang pang-akit kay Shenyan. Kung susubukan mo, sisiguraduhin ko ang kapatid mo bukas ay ililibing na. Eh, yung tungkol sa sunog, kailangan ko bang ipagpatuloy ang investigasyon? Ang bagay na yon, ako nang gagawa ng paraan. Ang kailangan mo lang ay tumayo ng matatag sa pamilya Shen. Yung pag-akit mo kay Shen yan, hindi man lang naging matagumpay. Kuya siya, buwisit ka! Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Guyi Xiao. Sino ba talaga ang totoong ikaw? Sa akin ka lang. Habang buhay, akin ka. Kuya, parang na-in love ako sa isang taong hindi ko dapat mahalin. Kung gising ka pa ngayon, sasabihin mo ba kung anong dapat kong gawin? Kuya, huwag kang mag-alala. Pag natapos ko, lahat ng ipinapagawa niya sa akin, dadalhin kita sa ibang bansa para magpagamot. Gagaling ka. Si Xing Jiaping ay natalo at nawala ang shares niya dahil sa taong si An Yifan. Ayon sa sinabi noon ni Miss Shen, siya at si An Yifan, dati sila magkaibigan. Magkaibigan lang. Zising, Kuya, bumisita ka na naman sa kaibigan mo ah. Ang ganda talaga ng samahan niyo. dahil nung nag-aaral ako, madalas niya akong tinutulungan. Kaya, Kuya, bakit ka nandito sa ospital? Sige na, yung tungkol sa'yo at kay kuya, narinig ko na lahat. Narinig ko, kailangan niya maoperahan agad. Kaya kumuha ko ng isang neurologist mula abroad. Pwede na siyang operahan ngayong araw. Malaki ang chance ang magising siya. Talaga, Kuya? Salamat talaga. Anong salamat? Kuya mo ako. Dapat lang nagawin ko to. Tara na. Kuya, salamat. Hindi ko talaga inaakala na gagawin mong ganito para sa kaibigan ko. Wala yun. Kahit wala ako, naniniwala ako na tutulungan ka rin ni Mr. Go. Walang kahit anong kabutihan na walang kapalit, laging may dahilan. Alam kong si President ko, hindi siya gagawin anumang bagay na hindi niya nakikita ang pakinabang. Pati ikaw, hindi ba kuya? Kung hindi akong tagapagmana, tutulong mo pa rin ba ako? Totoo, may sariling dahilan ako. Sa totoo lang, meron pa ako isang tunay na kapatid na babae. Kung tutuusin, kaedad mo lang siya. Sa tuwing nakikita kita, iniisip ko siya. Hindi ko kayang hindi ka tulungan. Kung ganon, nasan siya ngayon? Siya? Inampon siya ng isang mayamang pamilya at dinala sa kanila. Siguro nasa abroad na siya ngayon. Dapat masaya ng buhay niya. Masaya siguro ano? Narinig ko na buong araw na kayo magkasama ni Shen Yan sa hardin. Alam mo ba, na ginagamit ka lang niya? Kaya ibig sabihin, Mr. Go, nag-alala ka sa kaligtasan ko?
Hindi magandang kalagayan ni Shen Hongze. Ayon sa orihinal na testamento, si Shen Jiaping ay makakuha ng natitirang 20% shares. Kung gusto mong pumalit, wala kang sapat na basihan. Kailangan mong mag-isip agad ng paraan para makuha ang suporta ng mga shareholders. Pinakakinatatakutan ng matatandang shareholders ay kapag ang bagong chairman ay umupo na, babaguhin niyang kanilang mga tungkulan at shares. Kaya, paano kumukuha ang tiwala nila? Ipag-uutos ko sa sekretarya. Nianda ang isang press conference para i-announce ang engagement ni Shen Ziseng. Bigla ang press conference ng Shen Group, posibleng ina-announce ang engagement ng pangalan ng dalaga. Hintayin mo lang ako, Shen Ziseng. Salamat sa pagdala niyong lahat ngayon. Hindi pa rin namin makontak si Mr. Gu. Boss, mukhang naloko tayo. Kung magpapatuloy ito, malamang hindi tayo aabot sa venue. Lahat po, pakiusap, huwag kayong magpanik. Ang fiancé ko, nadila na dahil sa isang bagay. Anong bagay ang mas mahalaga pa kaysa sa publiko niyang engagement sa anak ng pamilyang Shen? Miss Shen, huwag mong sabihin na katulad ka ng ina mo, iniwan din ng lalaki. Ano ang pinagsasabi mo? Security, palabasin niyo siya. Sige, magpatuloy ka sa pag-arte, Shen Ziseng. Ang pangalan talaga ng pamilya Shen, talagang nalako sa pag-ibig. Lumaki ng walang ama na gumagabay, kaya't napakagago talaga. Pakiusap po sa lahat, huwag kayong mag-alala. Pagdating ng fiancé ko, magbibigay siya ng paliwanag sa lahat. Hindi kaya nagbuntis ka ng anak ni Gui Xiao at ayaw niyang panindigan, kaya naman ikaw Miss Shen, ayaw mong tahakin ang landas ng dinaanan ng mama mo. Kaya mo kami lahat pinatawag para pilitin si Gui Xiao na pagkasalan ka. Guye siya, ikaw ba noon? Ganito rin ang mga chismis na naranasan mo. Miss Shen, totoo ba ito? Totoo bang sinabi niya? Ang engagement na ito ay desisyon naming dalawa. Walang pumilit kanino man. Nasa na si President ko? Miss Shen, kung hindi pa lalabas si President ko, magsisimula na akong magdududa na ang pamilya Shen ninyo ay nagpapakita lang ng pabor sa publiko. Sinayang ang pampublikong resources at niloloko kami lahat. Bakit ka ba si Mr. Gu hindi pa rin tumatawag? Shen Ziseng, tignan natin kung anong gagawin mo ngayon. Boss, sadyang sinasadya mga sasakyan na ito. Kung tuloy-tuloy ito, baka hindi na tayo makapunta sa engagement niyo ni Miss Anne. Sinong nagsabing mag-i-engage na ako sa kanya? Boss, ano bang ibig mo sabihin? Si Shen Jiaping, hindi papayag na magkaroon ako ng ugnayan kay Shen Ziseng at tagawin ng Shen family. At si Shen Yan ay tsak na hindi papayag na mapalitan ang matagal nang sinusuportahang si Shen Ziseng. Kung pupunta ako, paano ko hahayaan sila mag-away ng ganyan? Kung hindi ka pupunta sa venue, hindi ba magiging target si Miss Anne? Hindi. Hindi darating si Gui Xiao dahil ang fiancé na pinapahayag ng Shen family ay ako. Kuya, Ziseng, ngayon ang Shen family ay hindi na kayang harapin ang gulo at hindi pa rin matatag ang posisyon mo. Ito ang pinakamainam na paraan. Makinig kayong lahat. Ako ang fiancé na pinapahayag ng Shen family ngayon. Ang bastardo na ito. Gusto pang maging yumaong asawa ng Shen family. Shen Yan, talaga nagkamali ako sa'yo. Iniisip mo bang makinabang sa sitwasyon? Pakawalan mo siya. Kaya ang si Gui siya ang humarap sa kanya. Secretary Shen, hindi ba't pumunta ka lang para tulungan si Miss Shen at para mawala ang gulo? Tsak na hindi. Ang Shen family, ang orihinal nilang balak itanggapin ang proposal ni Mr. Gu. Ngunit sa mga nakaraang araw ng pagkikisalamuha, ang relasyon ko kay Ziseng ay lalong tumibay. Nagustuhan ko rin siya. Kaya ngayong araw, dahil dito, nandito ako para linawin ang aming relasyon.
Xiao, hindi ba't magpapakasal ka kay Muyaw? Bakit hindi mo pa ito aksyonan? Parang perfect couple. Isa ay pabalik na anak na babae ng Shen family. Isa ay adopted son na matagal na nilang inalagaan. Napaka-interesting ng kwento. Kuya, may trabaho pa sa kumpanya. Uuwi na muna ako. Sige, ako nang bahala dito. Interesting. Lalo itong nagiging interesting. Mukhang kailangan kong simulan kay An Yifan. Bakit hindi ka dumating sa oras? Hindi ba't maayos ito? Malaki ang impluensya ni Shen Yan sa Shen family. May hawak siya na 15% ng shares na ipapasa sa kanya ng chairman. Direktang maaari mong kunin ang kanyang network at shares. Lahat ng yun ay mapupunta sa'yo. Kuya Xiao, tamang opinion mo sa mga Shen. Wala kang mali. Parehong-pareho kayo. Lahat kayo ay mga ulol. Mula pa sa simula, balak na akong ipasa kay Shen yan. Tama. Bakit? Hindi ba't ito ang eksaktong gusto mo? Isa kang ulol. Ano ba talagang tingin mo sa akin? Hindi ba sinabi mo na sa'yo lang ako? Pwede ka maging fiancé ni Shen Yan. Pero hindi yun ang hadlang na magiging minamahal ko. Ulol ka talaga. Ulol na kung ulol. Kuya Xiao, Napakasaya, hindi ba? baliw ka ba? Paano kung makita ng mga report ang mga nangyari? Eh ano naman? Walang problema. Tapos ng lahat. Kuya Xiao, baliw ka talaga. Ayos lang na may ganitong paninindigan ka. Pero dapat malinaw na sa'yo na ikaw at siya ay isang laro lang. Kung may makita akong kakaiba sa'yo, huwag mo nang asahan na makikita mo muli ang kapatid mo. Sige. Tulad natin. Isang laro lang din. Hello, bantayin mo sina Shen Yan at An Muyaw. Kapag may kakaibang kilos, sabihin mo sa akin agad. Hindi, Muyaw! Muyaw! Mr. An, sa wakas nagising ka na. Nasaan ang kapatid kong babae? Hindi mo sasabihin? Hahanapin ko na lang siya! Mr. An, hindi ka pa pwedeng bumangon. Yoyo! Hindi pwede. Hindi pwede to. Ako... Mr. An, kumalma muna kayo. Ang kapatid ko, hindi siya pwede mamatay. Nakita ko lang siya kamakailan. Talagang buhay pa siya. Ihahatid kita para makita mo ang kapatid mo. Gusto niyo kong palisin sa Shen family? Hindi ganun kadali. Sa engagement party, maghintay kayo sa sorpresa na inihanda ko para sa inyo. Ito ang pinakamahal ng pinakamahal na hiya sa aming tindahan. Napakaswerte mo binibining. Zising, gusto mo ba ito? Baka wag na lang. Di kaya dalhin na lang kita sa ibang tindahan para makita. Shen yan, sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin natin ito para sa akin. Nung araw na tumulong ka sa akin, sobrang nagpapasalamat ko sa'yo. Zising, gusto kong pakiramdam na kailangan mo ako. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakibalot na po ito para sa akin. Opo, sige po. Iswipe mo na lang ang card. Sasagutin ko lang to.
Itong sising na to, hindi mo ba gusto? Bitawan mo ako. Tignan mo. Hindi ba maganda ito? Kuya Xiao, bitawan mo ako. Zising! Ginoo, nakapak na pong singsing ninyo. Nasaan yung babaeng kasama ko kanina? Siguro pumunta siya sa banyo. Sa 2 araw ninyo na magkasama, hindi ka ba niya hinawakan? Hindi, Kuya Xiao, tawan mo ako. Hinahanap na ako ni Shin yan. Ilang taon na siya nagsusumikap para sa pamilya Shen at handang maging manugang. Hulaan mo, pag nakita niya tayo ngayon at muli nagkabati, ano kayang magiging itsura niya? Zising! 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 Nasa loob ka ba? Zising! Ako, Zising! Ano nangyari sa'yo? wala naman. Lalabas na ako agad. Sige, nasa labas lang ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sige na. Sundan mo ng fiancé mo. Tumalis na kayo. Gago ka. Anong nangyari? Nakainom ka ba ng sobra? Hindi. Masaya lang ako ngayon. Secretary Shen, isang tagay para sa'yo. Eto. Ay. Salamat sa pagdalo niyo sa engagement party. Isang tagay para sa inyo. Ako na magbubus ng alak. Naputol bang kamay niya o hindi lang magsasalita kaya kailangan mo pang inumin para sa kanya? Mr. Go, nakalimutan mo na bang plano mo? Hindi ako natatakot. Anong kinakatukutan mo? Mr. Go, hindi ka dumalo sa press release. Hindi mo siguro alam na ako at si Zising ay nakatagda ng magpakasal. Kung hindi lang dahil sa bihirang pagkakaintindihan ng magkapatid at para sa mga kotseng ipinadala ni Shen Jianping para hadlangan ako, basta siya lang, baka hindi niya ako mapigilan. Sayang naman. Ito, tapos na ang lahat. Mga kaibigan, Zising, papakasalan mo ba ako? Sandali lang. Yo, yo! Yo, yo! Zising, tumingin ka na mabuti. Sino siya? Yo, yo! Huwag kang pumunta. Sa pagkakaalam ko, hindi kayo inimbitahan ni Zising na dumalo, kaya umalis na kayo agad. Kasalanan ng kapatid kong babae. Bilang nakakatandang kapatid, paano ko mawawalan? Akong nakakatanda dito, lalo na't ang ama natin ay nasa ospital pa at nakahiga. Ang engagement party na ito, ako ang dapat mamuno. Huwag mong kalimutan na binabalaan ka ng ama mo na paalisin ka sa pamilya Shen. Walang kinalaman si Zising sa'yo.
kung nandito ka pa rin, huwag mo kong sisihin kung papalabasin kita. Kung gusto mo, pwede mo ring tanungin ang babaeng nasa tabi mo, may lakas ba siyang palabasin kami? Shen Jianping, naalala ko nung huling beses sa ospital, nagwala ka ng isang beses at lahat ng hawak mong shares ay natalo mo kay Miss Shen. Ano ngayon? Sa araw nito, gusto mo bang iwan ang huling piraso mo kay Miss Shen at Mr. An? Na-verify na ang dugo nila. Bakit mo pa dinala itong pasyente dito? Tama nga, Shen Jianping, hindi mo ba sinabi nung nakaraan na hindi mo naaabalahin si Miss Shen? Yaw, kapatid ko, pakiusap, aminin mo na lang. Alam kong binabalaan ka nila na magkunwari bilang Miss Shen para makapasok sa pamilyang Shen. Pero pumayag na si Mr. Shen na kapag inamin mo, hindi ka nila hahabulin. Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi ko kilala si An Muyao. Mukhang ang kapatid mo ay nawalan ng katinuan na hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin siya na siya si Miss Shen. Tama na! Ngayon, gusto mo nang aminin na ikaw si An Muyao, ha? Ako si Shen Ziseng. At nagmamayabang ka pa. Sayang, dala ko pa nga ang ebidensya ngayon. Ipapakita ko sa inyo na nasa cellphone ng kapatid niya. May video na nag-uusap sila kasama ang malit na puta na ito. Malit na puta, papatayin ka na. Malit na puta, mamamatay ka na. Sabihin mo lang sa lahat na siya ang kapatid mo. Bibigyan kita ng pera para maging maayos ang natitirang buhay mo. Ito. Bakit napalitan ng video? Ikaw! Kailan mo pinalitan ng video? Ha? Niloko mo ako! Nasaan ang video mo at ni An Muyao? Nasaan ang video mo at ni An Muyao? Hindi naman siya ang kapatid ko. Paano ko kaya mapag-uusapan ng video sa kanya? Sino ka? Diretso na ako sa punto. Delikado ang kapatid mo ngayon. May isang bagay na kailangan mong gawin para sa kanya. Ikaw, niloloko mo ba ako? Papatayin kita! Talagang walang habas ang mga tao sa pamilyang Shen para sa kapakinabangan. Isang tao ay planado na agawin ang kasintahan ng iba. Ang isa naman ay nag-iisip kung paano patalsikin ang sariling pamilya. Ang saya-saya panoorin ng palabas na to. Ikaw! Kayo! Mula sa simula, gusto niyo na akong patalsikin sa pamilyang Shen! Nagsanib puwersa kayo para patalsikin ako! Sayang! Talo rin kayo! Mr. Shen, sigurado ko na nanaginip ka pa rin. Talo na kayo. Wala nang pagkakataong bumawi. Mali ang pagkukulang mo sa mga tao. Akala mo ba ang mga shareholders ng pamilya Shen ay hahayaan ng walang karanasan na babae na kontrolin ang pamilya Shen? Bibigyan na nila ako ng lahat ng shares, lahat ng bahagi. Nakuha ko na ang suporta ng lahat. Kahit na magising ang matanda, kailangan pa rin niyang baguhin ang testamento. Mga kasama, kayo, talaga bang gusto niyong iboto ang isang taong gustong pumatay bilang chairman? Pumapatay siya. Anong sabi mo? Anong kalokohan yan? Paano ko papatay ng tao? Mr. Gu, pwede namang sabihin nagkamali lang sa pagkain. Pero huwag ka magsalita kung wala kang ebidensya. Hindi ka makakatakas sa pamilyang Shen. Pero nako! Ito ang ebidensya. Siya ito. Siya ang pumatay sa kapatid kong babae. Ikaw! Mr. An, nandyan ang kapatid mo sa harap mo. Anong kalokohan yan? Pinapahamak mo siya? Hindi ka ba natatakot na mapunta siya sa impyerno? Shen Jianping, kaugnay ka sa hit and run at sinasadyang pananakit. Sumama ka sa amin. Ito! Huwag niyong pakinggan siya! Hindi lang dapat isang pakinggan! Wala akong ginawa! Mula sa dashcam ni Mr. An, nakita na namin ang eksena ng krimen. Ito ang kotse. Kilos na. Ito... Hindi pwede! Ang kotse na yon! Yun mismo ang kotse ni Shen Ziseng! Talaga bang gusto mong saktan si Shen Ziseng? Hindi! Hindi!
video na yun ay gawa-gawa nila para balakan at siraan ako! Akala ko noon, puro tungkol lang ito sa pamilya. Hindi ko inaakalang magagawa mong ganitong kalupitan. Officer, may dala akong ebidensya ng kanyang panunuhol at pagtanggap ng suhol. Nasa USB na ito ang lahat ng taong ito ng ebidensya ng kanyang panunuhol. Dapat sana, pagkatapos pa ng engagement party ko pa ito ibibigay sa pulisya. Pero dahil ganito na, ibibigay ko na sa inyo ngayon. Ikaw! Shenyan, ang dami na natin pinagsamahan bilang magkapatid. Hindi mo ako dapat tutuin na ganito! Sabi daw ni Papa, kung sino man sa pamilya Shen ang gumawa ng krimen, hindi na siya kabilang sa pamilyang Shen. Ikaw! Shen yan! Wala kang utang na loob! Kung wala ako, tignan natin kung hindi ka dyan sisirain! Kuya, tapos ng lahat. Ligtas ka na. Kuya! Wag! Wag! Kuya! Wala na siyang malay. Maging matatag po kayo. Muyo, ako nang bahala dito. Dahil sa nangyari sa kapatid mo, tumakas ka. Siguradong paghihinalaan ka ni Shen yan. Huwag mong kalimutan ang tunay mong pagkakakilanlan. Ang pagkakakilalan ko? Ano bang pagkakakilalan ko? Ako si Ano Yao. Nasa labang kuya ko ngayon. Patay na siya. Kumalma ka muna. Gusto mo ba talaga na ang lahat ng sakripisyo ng kuya mo ay mauwi sa wala? Kuya Xiao, sabihin mo, kung hindi ko kinaya si Shen Ziseng, hindi ba, hindi sana namatay ang kuya ko? Muyo, kung malaman ni Shen yan ang kuya mo ay patay na. Doon ka lang niya lubos na mapuprotektahan. Kuya Xiao, lahat ng hiningi mo, ginawa ko na. Ang pagsasamahan natin, tapos na. Muyo, hindi ka pwedeng umalis ngayon. Delikado ang sitwasyon mo. Nangako ko sa mama ko na poprotektahan ko kayong dalawa. Kaya pala ang guro ko. Ay, ang mama mo pala. Kaya pala, nung simula pa lang, pinili mo ko para maging si Sin Jessie. Ibig sabihin, mula sa simula, ginawang mala kong panangga. Kuya Xiao, tatanungin kita. Bukod sa bilin ng guro ko tungkol sa akin, nagustuhan mo ba ko kahit kaunti? Hindi. Boss,
stable ang lagay ni Mr. An. Makalipas ng kaunti, magigising na siya. Sige. Ang balitang buhay pa siya, huwag mo munang ipaalam kahit kanino. Paano naman kay Miss An? Kapag si An Yifan ay tuluyan ang naging ligtas, saka na natin sabihin sa kanya. Yung pinapaimbestigahan ko sa'yo, ano nang resulta? Tulad ng hinala mo, hindi lang dahil sa lumang sugat na pagkumpleto ni Mr. An, meron ding isang uri ng lason sa katawan niya, na katulad sa matandang Shen. Mas malupit pa kaysa sa inakala ko. Imbestigahan mo ng gusto ang kaso ng panunungot. Bago siya muling kumilos, siguro dahil makapasok siya sa kulungan, pagkasakaling saktan niya si Miss Shen. Opo, pupunta na ako. Umalis ka na. Opo, aalis na. Ngayon, si Shen Hongze hindi na makagalaw. Si Shen Jiaping ay naipadala na sa kulungan at maayos na naisagawa ang engagement mo kay Miss Shen. Sa susunod, ang buong pamilya Shen ay sa iyo na. Ano bang relasyon mo kay Sun Jeseng? Ano ba talaga? Kung ganon, gusto ko na patayin mo lahat ng tao sa pamilya Shen. Muyaw, pwede ba tayong maging ganito? Magkasama magpakailanman. Kuya Xiao, hinawakan ko ng buong pamilya siya para sa'yo. Pati buhay ng kapatid ko, inaali ko sa'yo. Ano pang kailangan kong gawin para pakawalan mo ko? Muyaw, bakit ayaw mo pa rin akong paniwalaan? Ginawa kong lahat para protektahan ka. Gamit ang buhay ng kapatid ko, pinaipilit mo ko sumunod. At pagkatapos papatayin mo siya, ito ba tawang proteksyon? Ang kapatid mo, Ano? Wala kang masabi, di ba? Kuya Xiao. Isa ka talagang walang pakti sa iba. At sakit sa sariling kapaginabangan. Patawalan mo ako! Patawalan mo ako! Kuya Xiao, patawalan mo ako! sa totoo lang, buhay pang kapatid mo. Kapag natapos ng lahat, ihahayag ko sa iyong katotohanan. Bakit? Bakit tayo naging ganito ngayon? Paano naging ganito? Dapat ay pwede tayong magmahalan. Gising ka na. Kuya Xiao, ito ay bilang pagkakakulo at pag-aabuso. Hanggat hindi ka tumatakas, hindi to pagkakulong. Tungkol naman sa pang-aabuso, ang katawan mo, mas tapat pa kaysa sa bibig mo. Isa kang tanga, isa kang salbahe. Ngayon mo lang nalaman. Ngayon, kung ibubunyag mo ang aking pagkakagalan sa lahat, maaari mo mamanayan ang pamilya Shen. Bakit mo pa ko pinapanatili? Kasi ako. Boss! Yung gumawa ng sunog, nahuli na namin. Maghintay ka lang na maayos hanggang sa bumalik ako. Pinapangako ko sa'yo. Kapag nalutas ko na ang problema, palalayain na kita. Nung araw ng sunog, sino nagutos sa'yo para gawin yun? Walang sinuman! Walang nagutos sa akin! Talagang aksidente lang yun! Pakiusap! Palabasin niyo na ako! Walang problema. May oras ako para sa'yo. Wag! Wag!
Lahat ng pera na ito! Akin ang lahat ng pera na ito! Gu Yixiao, sana magustuhan mo itong regalo ko. Zising? Halika, sumama ka sa akin. Shenyan, paano ko nahanap? Wala nang oras para magsalita. Pupunta na si Gu Yixiao. Halika na. Pasensya na. Nahuli ako. Walang kinalaman sa'yo ang nangyari. Hindi ko alam. Naigo ko lang ko ni Gu Yixiao. Hindi. Lahat ay kasalanan ko. Kung agad ko lang nalaman kung sino siya. At nasabi sa'yo. Siguro, hindi namatay ang kuya mo. Anong nangyari? Wala naman. Kahit nakatakas ako ngayon, hindi pa rin ako mapapalampas ni Gu Yixiao. Huwag ka mag-alala. Hanggat nasa pamilyang Shen ka, wala kang dapat ikabahala. Kahit gaano siya kalakas, hindi siya maghahabol sa pamilya Shen. Nandito lang ako. Poprotektahan kita ng maayos. Hello? Miss Anne! May nangyari! Namatay si boss! Anong sabi mo? Habang tinatanong ni boss yung nagsimula ng sunog, nagkaroon ng biglang pagsabog. Shit, Ziseng. Hindi kita pababayaan. Maghintay ka hanggang sa bumalik ako. Pangako ko sa'yo. Kapag naratas ko ng lahat, palalayain na kita. Wala na kami ng boss mo. Wala nang kinalaman sa ng mga nangyari sa kanya. Miss Anne, buhay pa ang kuya mo. Na-detect ni Mr. Gu na may naglagay ng lason kay Mr. Anne kaya hindi ko agad nasabi sa iyong katotohanan. Totoong sinabi mo? Miss Anne, alam ko nakatakas ka na mula sa villa. Tumawag ako para pagsabihan ka. Wala na si boss. Ngayon, ang stock ng Gu Corporation ay mulang inaatake ng isang hindi kilalang grupo. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Mag-ingat ka rin kay Shen Yan. Ano nangyari? Yun ba yung sekretary ni Gu Yixiao? Tumawag siya sa'yo? Kuya, paano mo nalaman na sekretaryo ni Gu Yixiao? Si Gu Yixiao, palaging mataas ang tingin sa sarili. Ang ganito mga bagay, palaging pinapagawa sa sekretary niya. Tama ka. Nalaman ng sekretary niya na nakatakas ako mula sa villa kaya sinabihan niya kung bumalik agad. Huwag mo nang pansinin yun. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa Gu Corporation. Makinig ka na lang sa akin. Magkikinig ako sa'yo. Shinyan, bakit ka sigurado na hindi si Gu Yixiao? Siguro, ang planong pagpatay kay Gu Yixiao ay ikaw nagplano. Zising, pasensya na sa mga hirap mo nito ng karaang panahon. Pero huwag ka mag-alala, walang makakabastos sa'yo dito. Pupunta muna ako para kumuha ng kaunting pagkain para sa'yo. Gu Yixiao, talaga bang patay ka na?
Pasensya na, Michelle. Ako, hindi ko dapat hinawakan ng piano mo. Walang problema. Umalis ka na. Lumabas ka na. Guye siya. Lumabas ka na. Guye siya. Paano mo nalaman na buhay pa ako? Anong sekretarang sobrang masipag? Patay na ang boss niya, pero intindi pa rin kanyang amo ay dapat alagaan. Matalino. Pero, paano mo nalaman na nandito ako sa labas? Narinig kong tunog ng piano mo. Mula pa noon, alam ko na. Anong ibig mong sabihin? Ang pagtugtog mo, kapare ng tono ng guro. Maganda at malakas ang dating. Ito ring layunin ko, nalampasan sa mga nagdaang taon. Kahit hindi pa kita nakikita noon. Ngunit mula nung umupo ka at nakipag-collaborate sa akin, alam ko na, ikaw ang hinahanap ko. Kaya, handa akong magtiwala sa'yo. Ipatuloy mo. Kung maaari, Mr. Gu, mula ngayon, maaari kong isipin bilang isang taong inaalala mo. Kaya, tinutulungan mo ko ng walang kondisyon. Hindi lang dahil sa bayad sa ospital ng kapatid mo. Gu Xiao, magtatanong ako ulit sa'yo. Bukod sa utos ng guro, hinaan mo ba ako ng kahit kaunti? Sagutin mo na. Oo, minahal kita. Mula sa unang pagkakataon, nang una kitang makitang tumugtog ng piano. Nahulog na ako sa'yo. Siguro, ilusyon ko lang yun. Bastos ka. Sinasabi mo pang hindi mo gusto siya. Ito na yung katambeses mo ngayon na palihim ka nakikinig. Iniisip ko lang na magaling siyang tumugtog, kaya gusto ko lang pakinggan. Talaga? Talaga. Nang makita ko ang bomba, iniisip ko na hindi na kita makikita. Lahat ng nasa isip ko ay ikaw. Nasaktan ka ba? Alam mo ba kung sino naglagay ng bomba? Huwag kang mag-alala, hindi ako nasaktan. Nakakuha ako ng tawag ng maaga, kaya nakatakas ako bago sumabog. Pero si Shen yan, sa ngayong pagkakataon, may sapat na akong ebidensya laban sa kanya. Kailangan mo kong paniwalaan, si Shen yan ay hindi mabuting tao. Si Mrs. Shen ay nasa silid aklatan. Naniniwala ako sa'yo. Tara na. Sising, anong ginagawa mo? Matagal akong hindi tumutugtog ng piano. Medyo nangangati ang kamay ko. Sising,
Sa ngayon, hindi matatag ang loob ng mga tao sa pamilyang Shen. Gusto ko sana maaari tayo magpakasal agad. Shen Yan, ihayag mo na ba yung totoong kulay? Susundin ko ang sinasabi mo. Sige. Pa, inumin mo pa ang gamot. Uminom ka pa! Uminom ka pa! Kailangan mo lang inumin ang gamot para gumaling ang katawan mo. Alam ko pa. Sigurado kong gusto mong sabihin na ako isang walang puso, salbahe at walang pasasalamat. Di ba? Pero ang lahat ng ito, hindi ba ikaw mismo ang dahilan? Naalala mo ba? Nang kunin mo ako mula sa ampunan, sabi ng lahat na isa kang mabuting tao. Talagang ang mabuti kang tao. Pero alam ko, ang gusto mo ay maging kasangkapan para kontrolin ang kapangyarihan ng pamilyang Shen. Gusto mo kong gamitin para hadlangan ang kapangyarihan ng pamilyang Shen. Para maipakasal ang iyong anak na babae at mabalik sa bansa, di ba? Paglipas ng maraming taon, hindi mo na kailangan mag-alala. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon, ang iniisip mong anak na babae ay isang lalaki pala. At higit pa rito, nakatagpo na siya muli sa iyong asawa. Tama. Sigurado kung hindi mo pa alam na sa totoo lang, si Guyi Xiao ay si Shen Ziseng. Pa! Buksan mong mga mata mo. Kailangan mong makita siya. Ayaw mo bang makita ang iyong anak sa huling pagkakataon? Pero huwag ka mag-alala. Malapit na titendalin para muling magkita kayo. Shen Yan, di ko inaakala na ikaw pala ang uri ng tao. Ziseng, gusto mo ba talaga akong pakasalan? Ako? Hindi siya papayag. Pareho kami may pagmamahalan. Kaya syempre gusto niya akong pakasalan. Pero ikaw naman, ang swerte mo talaga. Mr. Shen, kung hindi ka mismo pumunta sa lugar ng pangyayari, baka namatay na ako sa pagsabog na maingat mong pinagplanuhan. Ito ang kotse ni Mr. Shen. Delikado to. May panganib kay Mr. Gu. Ang kwento ni Mr. Gu ay talagang nakakapanabik. Pero ito'y tahanan ng pamilyang Shen. Kami sa pamilya Shen, ayaw namin makinig sa kwento mo. Security! Palasin niyo siya! Shen Yan! Hindi pa namatay ang matanda mong ama, kaya hindi mo karapat-dapat kontrolin ang pamilyang Shen! Kuya! Yaw! Kuya! Hindi ka papatay! Mabuti naman, kuya! Nung panahon na yon, pinagtaksilan ako ng mga tauhan ni Shen Yan. Nilagyan nila ako ng lason.
Salamat kay Mr. Gu. Pa, kailan pa? Sa wakas, nagising ka na. Ikaw! Shit yan! Hayop ka talaga! Pa, alam ko, siguro galit ka sa akin dahil nagpakasal ako bago ka nagising. At nagkukunwaring inosente ka pa! Wala ka talagang utang na loob! Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Pa, pumunta ka sa ospital para patayin ako! Nilason mo ako! Shen yan! Ilang bagay pa mang ginawa mo na hindi ko alam! Ano mga pinagsasabi mo? Pasensya na po sa inyong lahat. Ang papa ko, kakagising na niya mula sa pagkakoma. Ang iniisip niya ay hindi pa ganap na malinaw. Kaya sinasabi niya ang maraming kalokohan at nakaabala pa talaga sa inyo. Ikaw! Shen yan, plano mong pumatay ng tao at nilason mo pang ama mo. May patunay na malinaw. Kaya huwag ka nang lumaban. Hindi ko ginawa ang bagay na yun. Huwag mo kong pagsisihan dito. 50 milyon. Sunugin mo ang paaralan. Ano sa palagay mo? May mamamatay ba? Kailangan mo lang sabihin na ito'y aksidente. Ang maximum na pagkakakulong ilang taon lang. Paglabas mo, sisiguraduhin kung may kayamanan at karangalan ka. Sige. Ikaw! Paano mo nakuha ang video na ito? Ang una niyang plano ay gamitin ang video nito para takutin ka. Pero, napasabog mo siya. Hayop ka talaga! Kung alam ko lang na ikaw pala ilikas na ganito, dapat noon, pinabayaan na kitang mamatay sa ampunan! Bakit mo ginawa yun, ha? Bakit? Bakit? Bakit ako? Hindi mo ba alam? Mas pipiliin kong hindi maging Shen. Mas pipiliin kong hindi mo ko tulungan noon. Alam mo pa ba? Meron akong kapatid na babae. Ang kapatid kong babae sa ampunan. Nung una, pinilit po kong tanggapin sa bahay. Simula nun, kami ng kapatid ko ay pinag-iwalay. Bawat beses siniling ko sa'yo. Hiniling ko sa'yo na makapiling ko siya. Pero sabi mo nandiyan si Shen Jiaping. Sabi mo, hindi pwede. Ginawa mo mahirap lahat ng sinabi mo. Sinabi mo pagdating ko sa Shen, wala na akong kapatid. Pagkatapos lumaki na ako. Sa wakas, may kakayahan na ako. Hinahanap ko siya sa buong mundo. At sa wakas nalaman ko ang kanyang balita. Alam mo ba? Nakita ko ang larawan niya. Lumaki na ang kapatid kong babae. Ang ganda niya. Pero nung nakita ko siya, iba siya sa larawan. Nasa loob na siya ng kahon! Salamat sa iyo. Inampun siya ang isang mayamang pamilya. Mula noon, pinahirapan siya at pinagsamantalahan hanggang siya'y pinatay dahil sa pang-aabuso. Alam mo ba? Ayoko talaga maging Shen! Mas pipiliin kong hindi mo ako tinulungan noon. Mas pipiliin kong manatili lang sa ampunan habang buhay. Bakit? 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 Bakit hindi mo rin siya inampon? Shen yan. Kahit ano pang ginawa mo noon, iyon ay hindi dahilan para saktan mong ibang tao. Wala kang karapatan. Tumahimik ka! Wala kang karapatan para husgahan ako. Ikaw rin. Ginamit mo pagkamatay ng kapatid niya para takutin siya! Kaya, alam mo noon pa, nahingi ko sa Shen Seseng. Siyempre. Kung hindi, bakit ko pa ginugol ang lahat ng pagsisikap para maging fiancé mo? Yaw-yaw,
Ang pagpapakasal sa akin ang pinakainom na desisyon mo. Pinapangako ko sa'yo. Basta handa kang pakasalan ako. Gagawin kitang sising habang buhay. Ayos ba? Ayoko. Bakit? Kung pwede kong ulitin, mas pipiliin ko na hindi kailan na maging siyang sising. Ang hiling ko lang na ang kapatid ko hindi nasaktan. At ikaw, ay siya rin siya niyan na unang nakilala ko. Ang perpekto. Malumanay at mahinahon na siya niyan. Kuya, sumuko ka na. Kung kapatid kita, ayoko rin makita kang galap ang aking hiya para saktan ng iba. Shenya, ikaw yung pinaghihinala ang pumatay. Sumama ka sa amin. Salamat. Salamat at tinawag mo pa rin akong kuya. Salamat sa kilang pandaigdigang pianista na simbidin-bini Ann Muyao para sa kayong kamangmangang pagtatanghal. Sa harap nating mga kaibigan, mayroon ba sa inyo na makipag-ugnayan kay Bini-Bini Ann? Ako. Pakiusap, magpakilala ka muna. Kumusta, Miss Ann? Ang pangalan ko ay si Shen Ziseng. Kumusta? Ang pangalan ko ay Ann Muyao.